Lunes hanggang Biyernes. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila, number 1 ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. So good! Komeo sa tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon! So easy, so dummy! Komeo sa tanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Stories, the news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong Thank God It's Friday, 12/12/2025. Sa ating pong headlines, Philippine National Police, todo handa na sa seguridad ng Kapaskuhan. Higit daw po 100,000 pulis ikakalat nationwide. Mas matinding traffic babala ng MMDA sa susunod na linggo dahil po sa Christmas rush. Vice President Sara Duterte at 15 opisyal tinambakan ng kaso sa ombudsman. NBI humirit daw po ng red notice sa Interpol laban kay dating Congressman Zaldico. Mas mabagsik na anti-political dynasty bill isinusulong ng mga leader Kongreso. Oil price rollback, aba! Asahan daw po sa susunod na linggo ayon naman sa Department of Energy.
Mga employer muling kinalampag na ibigay ang 13th month pay bago mag-December 24. Pangulong BBM pinangunahan po ang muling pagbubukas ng pamosong San Juanico Bridge dyan sa Leyte. Sa pong TNT Global News, Hong Kong target na matapos ang investigasyon sa killer fire sa loob ng 9 na buwan. Sa showbiz, Jimmy Neutron voice actor na si Jeff Garcia pumanaw na po sa edad na 50. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating po mga balita, TNT Tomorrow's News Tonight. higit 100,000 pulis daw po ang ide-deploy sa buong bansa para tiyakin ang seguridad sa pagdiriwang po ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Ayon po sa Philippine National Police, ito'y mas mataas kumpara sa 60,000 mga tauhan na ikinalat ng holiday season itoong nakalipas na taon. Kabilang naman sa may 100,000 ide-deploy ngayong 2025 ay 70,000 uniform personnel at higit sa 30,000 na tinatawag na augmentation force. Kasabay po nito ay nagbabala ang PNP sa publiko laban sa mga krimen na karaniwang pong tumataas kapag holiday season. Kabilang po rito ang nakawan, lalo na po yung mga akyat bahay, panluloko online o yung pong mga scammer sa online shopping platforms at yung tinatawag na too good to be true na discount o serbisyo sa mga booking. TNT Tomorrow's News Tonight. Kasado naman mag-red alert ng Bureau of Fire Protection sa December 23, 2025 hanggang January 2, 2026. Gayunman, bago ang red alert status ay magtataas muna ang Bureau of Fire ng blue alert status sa December 15. Paliwanag po ng BFP kapag blue alert status ay 50% raw po ang required na pumasok sa kanilang mga tauhan para sa emergency preparations, habang sa red alert naman ay 100% na raw po ang requirement attendance ng kanilang mga tauhan para naman sa disaster at emergency situation. Paliwanag ho ni BFA spokesperson Senior Superintendent Bonifacio Carta na kapag red alert ay dapat manatili daw po ang kanilang mga tauhan sa kanilang mga tanggapan at mga estasyon para sa 24-hour monitoring agad na makapag-responde. Samantala, matik naman suspendido ang lahat ho na vacation leave ng mga tauhan kapag red alert status, maliban na lamang kung ito ay sick leave. TNT Tomorrow's News Tonight. Higit naman sa may 32,000 mga bumbero at mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang ide-deploy daw po sa buong bansa para sa Oplan, Paalala, Iwas, Paputok. Ang ganito akbang po ay naglalayong makatugon sa anumang insidente ng sunog sa mismong araw ho ng Pasko at maging sa bispiras ho ng pagsalubong sa bagong taon. Ayon po sa Bureau of Fire, mahalagang malaman ng publiko ang mga pamamaraan para iwas sunog sa panahon ng Kapaskuhan. Sa ilalim po ng Oplan, Paalala, Iwas, Paputok, ikakalat daw po ang mga fire truck at ambulance sa mga estratehiyang lokasyon. Kasama rin sa operation plan na ito ang matinding pag-iikot para mag-anunsyo ng mga pamamaraan kontra sunog at kontra paggamit ng paputok. TNT Tomorrow's News Tonight. Inasa namang mas titindi pa ang traffic sa mga lansangan sa Metro Manila sa susunod na linggo. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni MMDA Chairman Roman Duartes na inaasahan ang pinaka-peak daw ho, pinakamatindi daw pong sitwasyon sa susunod na linggo dahil naman sa bukod sa payday na ay naglalabasan pa rin ho ng mga bonus. Baka iba, ubus na. Mga iba yung bonus mo, Jerry. Ha? Gumaan yung bonus? Dumaan! Kaya magalala, di kayo nag-iisa. Anya,
nasa 5% hanggang 10% ang inaasahang pagtaas ng mga sasakyan. Ha? Abay, ngayon pa lang, dumarami na po. Chairman Artes, baka hindi kayo updated. Ngayon hong Biyernes, abay, sobrang tindi na po. Ha? Pero mas matindi pa raw po ito sa susunod na linggo. Samantala, naitala naman ng MMDA ang record-breaking na dumadang mga sakyan sa EDSA ngayong taon na umabot po sa 430,000 noong Lunes ho yan. Pero sa ngayon baka mas matindi pa. Go ahead. Pa rin po ng parami ang sasakyan dito sa Kamaynilaan. Imagine mo, 2 years ago, 3.2 million ng vehicles ang average a day. Ngayon po, nasa 3.6 na tayo. Grabe, no? Opo, na nagsisiksikan po sa maliliit natin mga parang kaya that's almost 10% increase, ano? Opo, more than 10%. More than 10%. Opo, kasi kung 3.2. Yan na ho sinasabi ho natin, Chairman. Kung sana tuloy-tuloy yung kampanya natin sa active mobility, yung, di ba? Yung pumapadyak dyan, abay, sana man lang nabawasan man lang yung mga gumagamit ng mga sakyan, ha? Ayan. Sana naman next year, mag-iba naman tayo ng focus, ano ha? Hindi lang puro mga sasakyan o mga motor, kundi dapat naman sana buhayin natin ang ating kampanya sa pagbibisikleta, ha? TNT Tomorrow's News Tonight. Kaso paurong ho yata tayo, wala na, naglalaho na ho yung mga bike lane. Paano mainggan nyo yung mga kababayan natin magbike? Halos wala na. Ayun, ngayon, eto, nagdurusa tayo sa matinding traffic. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, kinasuhan po ng plunder, bribery, malversation at graft si Vice President Sara Duterte at 15 opisyal mula sa Office of the Vice President at Department of Education DepEd. Inihain po ng grupo ng mga kaparian, akademiko, human rights advocates at mga mamahayag ang reklamo sa Office of the Ombudsman. Ayon po sa naturang koalisyon, umano'y na-divert na gamit sa maling paraan at umano'y itinago ang 612.5 million pesos na confidential fund pamagitan po ng coordinated schemes na isinagawa daw po sa Office of the Vice President at sa Department of Education, mga ahensyang pinamunuan ho ni VP Sara mula taong 2022 hanggang June 2024. Kasama sa reklamong aligasyon na hindi malinaw ang paggamit ng confidential funds at may posibleng paglabag sa mga umiiral na regulasyon sa paggastos nito. Wala pa hong komento ang kampo ng pangalawang Pangulo kaugnay po ng kinakaharap na maraming kaso. Kinasuhan din po ng plunder at graft sa Office of the Ombudsman ng ilang kaparian at pribadong individual si Surigao del Sur 1st District Congressman Romeo Momo Sr. Ibinabato naman sa naturang kongresista ang umunoy irregularidad sa pag-award na higit sa 1.4 billion pesos na government-funded projects na napunta umuno sa Surigao La Suerte Corporation, isang pribadong kumpanyang konektado umano sa kanyang mga kaanak. Kabilang po sa mga proyekto ang flood control works, farm-to-market roads, at school building construction na pinaniwalang inilaan sa naturang kumpanya. Marinamay tinanggi ni Momo ang mga aligasyon at iginiit niyang matagal na siyang nag-divest at wala na siyang kaugnayan sa naturang kumpanya na niya ay wala ring operasyon sa kanyang distrito. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, humiling po ang National Bureau of Investigation o NBI ng red notice sa International Police laban kay dating Congressman Zaldico. Kinumpirma po sa DZRH News ni NBI spokesperson Palmer Malyari na idinaan nila ang request sa Philippine Center on Transnational Crime noong pong November 23. Oras umanong maaprubahan ang red notice saka ito ipadadala sa lahat ng mga member country para ipaalam na may arrest warrant si Ko na inisyu ng local court.
Nagpanimalyari na sa bansa na kung saan siya natagpuan na mang-aaresto, lalo't walang bisa doon ng warrant mula sa Pilipinas. Subalit dahil naman sa kansilado na anyang pasaporte ni Ko, abay maaari na siyang arestuhin by virtue of immigration laws. TNT Tomorrow's News Tonight. 15 kahon ng mga dokumento kaugnay ng flood control scandal ang panibagong dinala ng Philippine National Police sa Independent Commission for Infrastructure ICI. Kabilang po dito ang mga dokumento ng Alpha and Omega General Contractor, St. Gerard Construction, maging ang St. Matthew General Contractor at Silver Wolves Construction Corporation. Una pong sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka na kabilang po sa mga laman ng naturang mga kahon-kahon ay mga bid document. Samantala, kinumpirma ni Commissioner Babe Singzon na November 14 pa siya nagsumite ng kanyang irrevocable resignation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Epektibo daw po ang kanyang pagbibitiw sa December 15, ang huling araw ng pagsasagawa ng hearing ng komisyon ngayon pong 2025. TNT Tomorrow's News Tonight. Higinit naman ng CEO at Chairman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na PAGCOR na si Ginoong Alejandro Tenco na wala na siyang kinalaman sa operasyon ng Nation Star Development Corporation. Paliwanag po ni Tenco sa panayam po ng DZRH, taong 2015 pa raw ho nung malipat sa kanyang pamahala dito, subalit nang siya ay maitalaga bilang chairman ng PAGCOR noong taong 2022 ay nakapag-divest na raw po siya ng 100%. Inagpa ni Tenco na wala na siyang anumang uri na impluwensya sa naturang kumpanya para makakuha ito ng mga proyekto sa pamahalaan. Lumabas sa isang report na nakakuha umano ang Nation Star nangabot sa higit 7 billion pesos na halaga ng mga kontrata mula pa noong taong 2022, kabilang po ang 5 bilyong pisong halaga ng proyekto sa Davao City. Yun po hindi nyo ma-influensya yun. Una, ADB funded po yun. So, hindi po Nation Star ang nanalo or napagbigyan ng kontrata, kundi po consortium. Kung saan, 3 pong kumpanya kami. Kasama po ang Nation Star, nandun po ang AIM Builders at nandyan po ang China Road. Binigyan din ni Tenco na matagal na sa industriya ang Nation Star at may maayos ang track record dahilan para makakuha sila ng mga proyekto sa private sector at sa gobyerno. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa iba pang balita, personal pong sinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Oplan kontra baha. Diyan po sa Bacolod City, kabilang po ang malalaking clearing and dredging operations sa mga ilog at kanal ng naturang lungsod. Pinuntahan ng Pangulo ang Mambulok Creek, isa sa siyam na pangunahing daluyan ng tubig na kasalukuyan pong nililinis at hinuhukay sa naturang lungsod ng Bacolod. Saklaw ng operasyon ng higit sa may 30,000 cubic meters ng drainage system na kailangan daw maalis para mapabilis ang daloy ho ng tubig ulan. Bahagi na akbang na ito ng malawakang kampanya ng pamahalaan para palakasin ang paghahanda sa anumang kalamidad. Katuwang po ang DPWH, DNR, maging ang Philippine Coast Guard, PNP, Bureau of Fire, DHSUD at mga pribadong grupo. Ayon po kay Pangulong BBM, tinaya ng mga eksperto na mababawasan daw po ng 50% hanggang 60% ang pagbaha sa Bacolod City kapag natapos ang paglilinis at paghuhukay sa lahat ng ilog at creek sa naturang lungsod. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa iba pang balita, sinupalpal na Malacanang ang mga batikos na sa kahilingan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na aksyonan ng Anti-Political Dynasty Bill. Partikular na sinagot ng palasyo ang pahayag ng Grupong Akbayan ng deklarasyon ng Pangulo sa 4 na priority bills ay propaganda lamang daw po dahil sa hindi sinertipikahang urgent ang mga panukala. Sa press briefing, iginit po ni Palace Press Officer
Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na malinaw naman ang mensahe ni Pangulong BBM sa mga mababatas na pag-aralang mabuti ang naturang mga panukala. Hindi dapat itong madaliin kundi dapat ay busisiin at pagdebatehan na mabuti para marinig lahat ng question tungkol dito. Ayon po kay Yusek Castro, ang pag-aapurang maisabatas ang isang panukala ng hindi man lang pinag-aralang mabuti ang maituturing daw pong nagpapapogi lamang. Paanong iuutos ng Pangulo na ito'y mapapadali? Kung may mga issues na dapat nalinisin, may mga issues na dapat maayos. So, ang pagpapautos ba or rather request na araling mabuti bago magsagawa at maipasa ang batas na ito ay pang-optics lang? Hindi ba ang nais natin ay magandang batas? Hindi minamadali. Ang pagmamadali sa paggawa ng batas pero kulang, yan po ang para sa optics lang. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala sa iba pang balita, atin mo lang alamin mga kaibigan ng update mula po sa Malacanang. Meron pong report si Let Narciso, Pangulong BBM, abay inapruban daw po ang 7,000 pesos na gratuity pay para po sa contractual at job order workers ng gobyerno. Wow! Ayos, ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso. Miss Let. Tatanggap ng 7,000 pisong gratuity pay ang mga contract of service at job order workers ng gobyerno. Inilabas ng Malacanang ang Administrative Order No. 39 na nagbibigay ng otorisasyon sa pagbibigay ng gratuity pay sa mga COS at JO na mga manggagawa sa gobyerno para sa taong ito. Batay sa kautusan, ang mga kwalipikadong tumanggap ng 7,000 pisong gratuity pay ay iyong may kabuang 4 na buwan o higit pang satisfactory service performance hanggang December 15, 2025 at may bisa pa ang kontrata sa parehong petsa. Ang mga manggagawa naman na nakapaglingkod ng mas mababa sa 4 na buwang satisfactory performance hanggang December 15 ay maaari pa ring mabigyan ng gratuity pay ng pro-rata basis. Para sa mga COS o JO workers na nakapagsilbi ng 3 buwan pero mas mababa sa 4 na buwan ay tatanggap ng gratuity pay na hindi lalagpas sa 6,000 piso. Ang mga nakapag-render ng 2 buwan pero mas mababa sa 3 buwan ay tatanggap ng hindi lalagpas sa 5,000 piso at ang mga nakapagserbisyo ng mas mababa sa 2 buwan ay tatanggap ng hindi lalagpas sa 4,000 piso. Sa klaw ng kautusan ng mga empleyado ng national government agencies, state universities and colleges, government-owned or controlled corporations at local water districts. Dapat maibigay ang gratuity pay simula December 15. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Let Narciso. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Atin mo nang alamin itong isa pang balita tungkol sa anti-political dynasty. Ano po? Isinusulong po ni na House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ang mas maigpit na bersyon ng anti-political dynasty bill na naglalayong wakasan ang labis sa concentration ng kapangyarihan sa ilang pamilya at palawakin daw po ang patas na laban sa politika. Sa panukala po ni na D. at Marcos, ipagbabawal ang sabay-sabay o sunod-sunod na paghawak po ng anumang posisyon sa gobyerno ng mga magkakamag-anak hanggang ika-4 na antas o 4th degree of consanguinity at affinity, maging sila ay legitimate o illegitimate at half o full blood. Saklaw po nito ang malalapit na kaanak tulad po ng mga magulang, anak, magkapatid, tiyuhin, tiyahin, pamangkin, pinsan at iba pang nasa parehong antas. Kasama rin daw pong ipinagbabawal sa panukalang pagtakbo o paghawak ng posisyon ng mga common law spouse o kinakasama para maiwasan ang anumang paraan ng pag-ikot o pag-iwas sa batas. Para naman sa mga kongresista, provincial, municipal at barangay officials, sino man sa kanilang kaanak daw po'y hindi maaring tumakbo humawak ng pwesto sa kaparehong distrito
maging sa provincial, municipal, city o barangay office. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, hindi raw po tatayo ang anti-dynasty bill kung hindi naman maamyendahan ng ating saligang batas. Ito naman pong paliwanag ni Ako Bicol Party List Congressman Alfredo Garbin Jr., Vice Chairman ng House Committee on Constitutional Amendments. Pabor si Garbin sa magandang layunin ng panukala para umano mawakasan na ang paghahari-harian ng ilang pamilya. Subalit paliwanag niya malinaw ang qualification sa ating saligang batas na mga kriteria sa pagkandidato. Kabilang po dito ang natural-born na Filipino citizen, able to read and write, at iba pang kwalifikasyon. Wala daw po dito mga panukalang pagbabawal sa pagkandidato na hanggang sa ika-4 na antas o 4th degree of consanguinity and affinity ng mga pamilya. Paliwanag po ni Garbin, may patutupad lamang ito kung babaguhin ang probisyon ng ating saligang batas. Ibig sabihin, isasabay daw pang amyenda sa ating konstitusyon. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaki mga balita mga kaibigan. Ngayon pong Thank God It's Friday sa programang Tomorrow's News Tonight. Abay, mayroon pong rollback. Ha? Kahit paano may rollback ha? Mayroon pong inaasahang rollback daw po sa presyo ng petrolyo next week. Kung magkano ay mamaya abangan po ninyo. Sa pagpapatuloy pa rin po natin mga balita. Samantala mga employer po ay muling kinalampag po ng DOLE BWC. Ha? Ano yung Board of Workers Condition, Bureau of Workers Condition na dapat daw po maibigay bago mag-December 24. Ayan. Sabi, kung gusto ninyong dagdagan, dagdagan na rin ho ninyo, ha? Hindi lang yung 13th month, baka meron pang 14th saka 15th, di ba, Jeric? O yan, ha? Tumatango si Sana all. Samantala naman, Pangulong BBM abay pinangunahan daw po ang muling pagbubukas ng pamosong San Juanico Bridge sa Leyte. Wow! Kahit paano, saka di ba yung San Juanico Bridge na yan, I think last year may pailaw dyan . Sana ngayon may pailaw din. Maganda tingnan sa gabi yung ilaw. Kaya lang, dagdag na gastusin, wag na lang. yung mga sumasayaw-sayaw ng mga ilaw-ilaw, nako, magastos din yan kapag nagtitipid. Abay, wag na lang. Samantala naman sa ating pong TNT Global News, Hong Kong target daw po na matapos ang investigasyon sa killer fire sa loob ng 9 na buwan. At sa showbiz, Jimmy Neutron voice actor na si Jeff Garcia abay pumanaw na po sa edad na 50. TNT Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras, 9:30 p.m. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. Tomorrow's News Tonight. Balik po tayo mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Abangan po natin ito pong update sa nangyari pong malaking sunog dyan po sa Mandaluyong. Naku, umakyat po sa ikalimang alarma, no ha? 2 raw po ang sugatan sa nangyari pong sunog sa Pleasant Hills, Mandaluyong City. Ating alamin sa report ni RH27, Noche Kakas Noche.
Lakay Ray, dalawa ang naitalang sugatan sa sunog dito sa residential area sa Victoria Street, Pleasant Hills sa lungsod ng Mandaluyong. Sa initial report ng Mandaluyong City Bureau of Fire Protection, isang 51 at anyos na babae at 23 anyos ang nagtamo ng first degree burn na agad nilapatan ng paunang lunas. Kontrolado na rin Lakay Ray itong sunog na naitala sa ikalimang alarma. Nagsimula ang apoy alas 4 pasado ng hapon kanina. Sinisikapan ng Mandaluyong City Bureau of Fire Protection na maapula itong sunog na sinasabing malapit sa ilang establishment. Hindi pa tukoy ang bilang ng mga bahay na naabo, maging ang halaga at dahilan ng fire incident. Yan ang follow-up report. So, kumusta naman dyan sa paligid, Noche? Affected ba yung traffic? Yung lugar dito, malapit ito Lakay Ray, sa may correctional institution for CIW. W. Kaya yung kakalsadahan na malapit dito sa Barangay Pleasant Hills ay puno ng mga fire volunteers, pero kanina nag-pull out yung ilang mga fire volunteers group dahil pumutok din yung sunog doon sa Santulan, pero negative alarm naman batay sa assessment ng Pasig BFP. So sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng BFP Mandaluyong. Nawala ka na. Nawala na signal mo po ito. Lakay Ray. Okay, sana sige. walang nasawi dito sa malaking sunog na sumiklaba dito sa malawak na lugar sa Barangay Pleasant Hills. Alright, sa 27, Noche Kakas DCRH, una sa Pilipinas. Thank you, Noche Kakas. TNT tomorrow's news tonight. Samantala naman, inaasahan daw po ni Senate President Tito Soto na posibleng tumagal ng 2 hanggang 3 araw ang pagtalakay ng Bicameral Conference Committee, paghimay po ng BICAM sa 6.793 trillion pesos na panukalang 2026 national budget. Gayunman, sinabi ni Soto na tutok lamang daw sila sa disagreeing provisions ng bersyon ng Senado at Kamara. Muling binigyan din po ng Pangulo ng Senado na hindi napapayagan na may mga maipasok. Hindi na raw bawal na raw po magpasok ng anumang provision bilang individual amendment na hindi napag-usapan sa Kamara at Senado, para hindi na matulad sa naging kontrobersiya sa nagdaang 2025 national budget. Tiniyak po ni Soto na mapanood ng live streaming daw po ang gagawin nilang paghimay sa panukalang 2026 national budget sa BICAM. TNT tomorrow's news tonight. Samantala, pinawi naman ni Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance ang pangamba na magkaroon ng reenacted budget para po sa susunod na taon. Ito po ay matapos namang maurong ng isang araw ang Bicameral Conference Committee o BICAM para po sa 6.793 trillion pesos na panukalang 2026 national budget. Ngayon nga pong araw, ang dapat ay may BICAM sa PICC. Ngunit, ipinagpaliban po yan bukas. Sabado, bukas. So, tuloy ang kanilang trabaho. Alinsunod sa kailingan ng mga technical staff ng Senado at Kamara. Ayon po kay Gatchalian, kung sakaling hindi matapos ang BICAM hanggang sa linggo, ay maaari pa nila itong tapusin sa araw mismo ng Lunes. Mayroon daw pong sapat na panahon para sa kanilang target na December 22 na ratifikasyon po ng 2026 budget. TNT tomorrow's news tonight. Samantala naman sa iba pang balita, pinayagan na muling dumaan ng mga truck na hanggang 15 toneladang bigat sa San Juanico Bridge. Matapos pong ianunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang partial reopening ng tulay na kasalukuyan pong sumasailalim sa retrofitting.
Personal na inspeksyon ng Pangulo ang tulay sa Tacloban City kung saan tiniyak niyang mas mabilis kaysa sa inaasahan ang progreso ng proyekto. Target lamang sana ng Department of Public Works and Highways na umabot sa 12 toneladang kayang padaanin bago magpasko mula sa dating 3 tonelada, pero naabot naman kaagad ang mas mataas na kapasidad. Iginit po ng Pangulo, malaking ginhawa daw ito para sa mga biyahero at negosyanteng nagdadala ng paninda, mga raw material at iba pang produkto dahil naman sa hindi na kailangan pang dumaan sa mas mahal at mas matagal na biyahe sa pamamagitan ng barko. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos. Wala tayong gagastusin na kahit na ano, yun lang, MOE lang yun. That's the MOE of DPWH. Nakasama dyan. Kasama yan sa MOE ng DPWH. Kung saan napunta, kaya hindi na nag-inspeksyon, kaya tayo nagkaganto. Sana naman, itong experience natin na ito, matuto na tayo na napaka-importante na tayo ay continuing maintenance. Yan po mga kaibigan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, okay ito matatanggap na raw po ng mga tauhan ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang kanilang sweldo bago magpasko. Wow! Ayon po kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, na-download na raw po ang 39 million pesos mula sa 41 million pesos na pondo ng komisyon para po ngayong taong ito. Nakatuunaan niya ngayon ang Independent Commission sa Administrative Works para mapasweldo na ang kanilang mga staff na naka-voluntary basis lamang. Ay, salamat naman Sinabi ni Osaka na muling hihiling ang ICI ng pondo para sa susunod na taon, pero hindi na nagbigay ng detalye kung magkano. Una pong sinabi ng Executive Director na hindi tumatanggap ng salary o sweldo ang chairman. Malinaw yun na hindi raw tumatanggap ng sweldo ang chairman at 2 commissioner ng komisyon ng per dime at allowance lamang ang nakukuha. TNT Tomorrow's News Tonight. Kinalampag naman ng Bureau of Working Conditions sa mga employer na ipagkaloob ng 13th month pay ng kanilang mga empleyado. Kasabay po nito idiniin po ng BWC ng 13th month pay hindi lamang isang legal requirement kundi ito'y pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng mga empleyado sa kanilang naiambag sa tagumpay ng negosyo. Ayon po kay BWC Director Alvin Curada, malaking bagay daw po ang 13th month pay para mapalakas pa ang pagiging produktibo ng mga empleyado at malaki may tutulong sa pagunlad ng kumpanya. Ang pagkakaloob ng 13th month pay ay isa ring patunay na nirerespeto ng kumpanya ang mga empleyado nito, nakatutulong sa kanila na maging produktibo at pagpapakita ng pagpapalaga sa mga magagawa para sa kanilang pagunlad. Bunsod po nito ay sinabi ni Curada na dapat na maibigay na ng mga kumpanyang 13th month pay ng kanilang empleyado bago sumapit ang December 24, ay mas maganda mas maaga alinsunod sa umiiral na batas, kasi kung mas maaga kahit paano medyo mura pa ng konti ang bilihin na pang aginaldo kesa naman yung nagkukumahog ng last week ng bago magpasko. Dapat may bigay na maaga. Ngayon kung may dagdag, mas mainam, di ba, Jeric? Yun. Salamat po, Lord. Sana all. TNT Tomorrow's News Tonight. Pero heto ho, mari daw pong ireklamo ng empleyado ang kanilang mga employer. Sa Department of Labor and Employment o DOLE, kung sapilitin silang pasasayawin sa Christmas party, kung pinilit daw po kayong pasayawin sa Christmas party, pwede daw kayong magreklamo. Ayon po sa National Labor Relations Commission, posible daw po ito lalo't kung may bantang, kung may kaakibat na pagbabanta naman, na seryosong parusa kapag hindi raw po sumunod
sa baton ng mga employer ang kanilang mga empleyado. Batay ho sa umiiral na labor code, maaari lamang daw hong parusahan ng empleyado batay sa mga just cause tulad po ng misconduct, gross negligence, loss of confidence, krimen laban sa employer o pamilya nito, at iba pang kalintulad na paglabag na may kinalaman sa trabaho. Kung mayroon na pong nangyaring sapilitan at nagbanta pa ng disciplinary action, abay maaari na hong magpasaklolo ang sinumang manggagawa sa NLRC. Yun. Maaari din daw po magreklamo kung nagdulot ito ng panggigipit o masamang work environment na posibleng mauwi sa constructive dismissal. Saklaw rin ito ng Safe Spaces Law kung may paglabag. TNT Tomorrow's News Tonight. Heto na sa mga motorista po natin. Nabay kahit paano, good news daw ho ito sa mga motorista, no ha? Matapos ang sunod-sunod na linggong pagtaas, namumuro namang bumaba ang presyo ng petrolyo next week. Batay po sa anunsyo ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, abay mari daw hong magbaba ng more or less 30 sentimos ang bawat litro po ng gasolina. Meron din pong posibleng kabawasan o rollback, more or less 60 centavos per liter sa diesel. At meron din pong rollback, more or less 65 centavos per liter sa kerosene. Ayan. Kahit paano, may rollback, ha? Kaya lang, sana man lang madagdagan yung rollback. Kabilang po sa nakapekto raw po ang usapang pangkapayapaan sa pagitan po ng Russia at Ukraine. Yung pong 2% na pagbaba ng presyohan matapos may balik ng Iraq ang produksyon sa oil fields nito. At sa Lunes ho malalaman kung magkano nga ba ang final na rollback or oil price adjustment na karaniwan pong ipinatutupad tuwing araw ho ng Martes. TNT Tomorrow's News Tonight. Meron pang isang report mga kaibigan mula po sa Palasyo ng Malacanang. Pangulong BBM, inaprubahan daw po ang pagbibigay ng hanggang 20,000 pesos. Ha? Wow! Na SRI. Ano ba tong SRI? Sa lahat ho ng kawani ng gobyerno. Ating alamin detalye sa report ni RH14, Let Narciso. Miss Let. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Administrative Order Number 40 na nagkakaloob ng Service Recognition Incentive para sa lahat ng kawani ng gobyerno para sa taong 2025. Sa ilalim ng kautusan, ang SRI para sa mga empleyado ng Executive Department ay hindi lalampas ng 20,000 piso. Kabilang dito ang civilian personnel sa national government agencies, kasama ang state universities and colleges at government-owned or controlled corporations. Gayun din ang uniform personnel ng AFP, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resource Information Authority. Nakasaad sa AO na dapat maibigay ang SRI sa lahat ng kwalipikadong empleyado simula sa December 15. Ang SRI ay isang insentibo na ibinibigay sa mga kawani ng gobyerno bilang pagkilala sa dedikasyon sa serbisyo publiko. Saklaw rin ito ang mga empleyado sa legislative at judicial departments at iba pang opisina na may fiscal autonomy at mga empleyado sa local government units at local water districts. Gayunpaman, ang pondo para sa pagbibigay ng SRI ay nakadepende sa available allotment ng ahensya na siyang magpapasya sa halaga ng SRI na ipagkakaloob sa kanilang mga empleyado para sa 2025. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Thank you. Maraming salamat sa good news na yan, Miss Let Narciso mula sa Malacanang. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita, nagalok naman ng 100,000 pisong reward si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian para po sa sinumang makapagbibigyan ng impormasyon na maghatid sa pag-aresto ng responsable po sa brutal
na pang-aabuso po sa isang aso sa Valenzuela City. Magugunit ang nakitang duguan ng asong si Kobe sa Aratila Street, Barangay Balangkas noong Martes matapos na maputol daw po ang dila. Ano ba naman yan, no? Karumal-duma naman ang ginawa kay Kobe, ano ha? Ayon po sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS, kasalukuyang naipaglaban para sa kanyang buhay si Kobe. Naku, magpagaling ka, Kobe, ano ka? Sana naman ay makasurvive si Kobe, ano po? Sa isang veterinary clinic, marimpong kinundinaan ng animal groups sa panguna po ng PAWS ang pangyayari at nanawagan sa publiko na makiisa sa paghunting sa salarin. Pinayon din po ng DSWD ang lahat na ipagbigay alam kaagad ang anumang impormasyon para mapabilis ang investigasyon. Ayan na. Naku, lagot ka ngayon, ano ha? Saka dapat talaga isinusulong po natin ang proteksyon sa mga alagang hayop, ano ha? Pati na rin po sa mga stray animals, ano po, yung mga stray cats, mga stray dogs, sa paligid po natin, huwag po nating sasaktan. At kapag nakita naman po natin, kahit paano, magbigay naman po tayo ng pagkain sa kanila, dagdagan na rin po natin ang kanilang tubig na inumin, ano ha? Mahirap mabuhay sa lansangan itong mga gumagalang mga hayop, ano ha? Mga puspin, ha? Pusang Pinoy, saka mga asong Pinoy. Ayan, naku. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, Hong Kong, target daw po na matapos naman ang kanilang investigasyon sa nangyari pong killer fire sa loob ng 9 na buwan. Ito po yung mga natupok po ng apoy na mga gusali po dyan sa Hong Kong. Ano ha? Ating alamin sa report ni Miss Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Inaasahang matatapos sa loob ng 9 na buwan ng investigasyon sa malagim na sunog sa Hong Kong na kumitin ng hindi bababa sa 160 katao. Ayon kay Hong Kong leader John Lee, mahigit 2 linggo na ang nakalipas mula ng lamunin ng apoy ang 7 mataas na residential towers sa Tai Po District malapit sa border ng mainland China. Libo-libong residente ang naapektuhan at nananatiling naghahanap ng kasagutan sa sanhi ng trahedya. Nagtalaga na ang pamahalaan ng isang independent committee na pamumunuan ni Judge David Locke, chairman ng Electoral Affairs Commission, para imbestigahan ang sunog. Ayon kay Lee, aalamin ng komite kung may sistematikong problema sa construction industry, possible conflict of interest, at bid rigging sa pag-award ng mga kontrata. Samantala, tiniyak ni Lee na makikipagtulungan ng pamahalaan sa Legislative Council upang magsulong ng mga reforma at tugunan ang panawagan para sa mas mahigpit na oversight sa construction sector, at kasabay nito nagsimula na rin ang mga criminal at corruption investigations kaugnay ng trahedya. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang pinaka sa mundo ng showbiz, pinakabago at pinaka-latest, mainit-init pa. Showbiz, showbiz, showbiz report. Pero malungkot po ngayon sa larangan ng show business, ano ha? Naalala nyo ba yung Jimmy Neutron na pelikula, ano ha? Yun daw pong voice actor ng Jimmy Neutron na si Jeff Garcia ba'y pumanaw na po sa edad na 50. Ating alamin sa report ni Miss Josa Cruzat. Miss Josa. Pumanaw na sa edad na 50 ang actor at comedian na si Jeff Garcia matapos tanggalin ang kanyang life support sa isang ospital sa Southern California. Kilala si Garcia sa pagbibigay boses kay Sheen Estevez sa sikat na animated series na Jimmy Neutron. Bukod dito, nakapag-voice acting rin siya sa mga pelikulang animated tulad ng Barnyard, Happy Feet 2 at Rio. Ayon sa anak niyang si Jojo Garcia, natatangi
ang talento ng kanyang ama mula sa voice acting hanggang sa stand-up comedy na nagpakita ng talino, matapang na humor at kaakit-akit na personalidad. Aniya pa malaki ang iniwan ni Jeff sa buhay ng maraming tao sa buong mundo. Mula sa mga lumaking nanonood ng Jimmy Neutron hanggang sa mga nakasama niya sa kanyang comedy shows. Para sa TNT Showbiz, ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Uy, binabati muna ni Willie Relador si kumare niya. Kumaring kisses niya. Ayan. Willie Relador, good evening, DCRH. Aba, happy birthday daw kay Max Payne from Umali family, Sheila Glenn Umali. Ayun. Uy, maraming salamat din kina Señorico Elgarico, Arvin Capasillo, Rebelito Magallones, watching from Victoria, Tarlac. Uy, Sir Els Bartolome, abay, agyaman apo, agyaman kami apo, ha? Pati na rin kay apo, dating PNP Chief General Nick Bartolome. Manipod dita, Hirona, Tarlac. Ayan, ibag nga rabi, apo, agyaman kami. Naragsak nga Paskwa. Ken baro tawen, ano ha? Maridel Makaya Furukawa, maging si Josephine Garimbao, watching from Michigan, USA. Romel Livid, yan na. Happy na Blessed Friday pa and weekend pa sa lahat. Norberto Ferrer, maging si Miggy Villa. And of course, binabati rin natin, magandang gabi din po sa inyo. Salamat, Ma'am Evan lang, ano ha? Happy weekend din po sa inyo from Las Vegas, si Ma'am Evan. Pati na rin si Chat Samsung. Abay, sabi niya, edi wow, bonus. Bay, dapat yan mo makikita kung gaano kagalanti naman ng mga employer, ano ha? And of course, sa ating pa rin mga kababayan, maraming salamat po sa inyo sa mga tumutok po sa ating balitaan dito po sa DZRH. At huwag din po ninyong kalilitaan ang iba pang mga programa ng himpilang ito. Susunod na po ang Showbiz Talk Ganern with Miss Morley and Gorgie. And of course, bukas sa ating programang Gabi ng Misteryo, alas 10 ng gabi, pag-usapan po natin ang tungkol po sa mga banal na mga simbolo. Kasama na po dyan ang mga angelic sigils and symbols na makatutulong po sa atin. Kasunod po niyan ng Misteryo Musika from 11 to 12 midnight dito po sa DZRH. TNT Tomorrow's News Tonight. Nanay Carmen, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Yan po ang kabuuan po nating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong pwersa ng DZRH News Team, sa ating mga kasamahan sa digital, sa News Center, maging sa DZRH Radio, sa DZRH Television, at maging sa ating DZRH Malanday Transmitter. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, sa ngala pa rin po naking partner, si Kisa Sabson, para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras. Hinintay ko pa mag-alas 10 wag na lang. 1 minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi.